afternoon po mga kababayan on sir. This is Jam the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is June 28, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Karisma Village sa may Panghulo, Malabon. At dadalhin po natin sa may Motor Trade Aim Zone, Valenzuela. Sa may Paso de Blas po yan, Pasok de Blas Road, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayaw magpalusot eh. So wala tayong magagawa. Sila ang hari ng kalsada dito. Hindi ka na. Hindi tayo pinalusot eh. Ganyan talaga buhay. Pero kung
Kung pinalusot sana ako, di andun na ako. Kasi lagi naman talagang anong, kahit anong gawin nila, hindi naman nila mapapapulis yan. Diba? Intindihin na lang po natin dahil ganun yung abot ng kanilang pag-intindi eh. Iba yung para ang pag-iisip nila, para ang pag-iisip natin. Siyempre, sasabihin ko kung ako ano, siyempre ako gusto ko lumusot. Para kasi mas mabilis naman talaga tayo. Oh, pag nakalusot tayo, pwede naman na silang ano. Mas mabilis tayong makarating. Eh kung ganito, patayin natin sila. Sundan natin sila. No, ay, nasa isip nila, no? Ba't hindi tayo pinalusot? Oh, tayo ka dyan, sabi. Ano? Ay, babalik na lang po tayo mamaya natin po. Matino to.
Rizal Matatro. Balik po tayo sa mga balita mga kapuso. Nagpapatupad ang Eastern Police District o EPD ng komprehensibong seguridad para matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng White Ribbon March. Ayon kay EPD Acting Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr., nagtalaga ng mga pulis sa paligid ng EDSA Shrine para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga makikibahagi sa pagtitipon. Meron ding reactionary standby support force mula sa Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan City Police Stations para sa agarang pag-deploy kung kinakailangan. Paigtingin din ang anti-criminality operations sa Metro East, partikular sa mga transport terminal, pangunahing lansangan, commercial establishments at iba pang strategic areas bago, habang at matapos ang aktibidad. Tiniyak ng EPD, ipatutupad ang maximum tolerance at igagalang ang karapatang magpahayag habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Bilang bahagi ng pinaigting na seguridad, maagang dineploy ang EOD K9 units at ginalugad ang plant boxes sa center island ng White Plains Avenue at maging mga ilalim ng puno. Naglabas ng advisory o abiso ang US Embassy sa Maynila para sa mga Amerikano kaugnay ng White Ribbon March ngayong araw. Ayon sa embahada, inaasahang dadalo ang humigit kumulang 10,000 tao. Quezon City
at sundin ang tagubilin ng mga lokal na otoridad. Samantala, pinapayuhan din ang mga motorista na asahan ng pagsara ng ilang kalsada sa Maynila ngayong araw. Pinarikadahan ang ilang mga kalsada na nakapaligid sa Malacanang kaugnay sa isinasagawang White March ngayong araw. Sa pag-ikot ng Sutradyo Visible Street, namataan ang mga street railing na inilagay sa magkabilang direksyon ng Rector Avenue mula sa San Sebastian Street. Hinarangan din ang Earnshaw at Legarda Streets gamit ang mga backhoe at container van, habang sarado sa motorista ang Ayala Bridge mula sa Lopez at Romualdez Streets. Dahil na nakararanas ng pagsisikip sa dali ng trapiko sa Loyola Street na nagsisilbing alternatibong ruta. Sa kabila nito, ilang motorista naman na nakadaan sa Jose Laurel Street na mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Super Balita sa hapon! Ipinalik ng grupong August 21 Movement o ATOM ang panawagang mahiya naman kayo bilang mensahe sa pamahalaan. Halos isang taon matapos gamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang pahayag sa kanyang talumpat sa Kongreso. Ayon kay Bob Pungol, ang Pangulo ng ATOM, habang nalalapit ang panibagong State of the Nation Address o sona ng Pangulo, nais naman ng kanilang grupo na ibalik sa pamahalaan ang katulad na panawagan. Sinabi ni Pungol na mahigit isang taon na ang lumipas pero wala pa rin nakukulong na malalaking kita na di umano'y sangkot sa katiwalian, partikular na sa mga maanomaliang flood control project. Bagamat may mga naakusahan at may isang senador na nakulong sa ibang kaso, inisip ng ATOM na inaasahan nila na mananagot din ang mas mataas o matataas na opisyal na sangkot sa katiwalian. Tinukoy din ni Bungol ang naunang pahayag na magsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa di umano'y anomalya sa mga flood control project. Naghihintay umano ang kanilang grupo kung nasaan na ang ipinangakong mga kaso na ihahain ng Office of the Ombudsman laban tinatawag nila na malalaking isda. Super Balita sa hapon! Oras mga kapuso, alas 4:17 ng hapon. Hindi bibitiw ang prosekusyon kahit pa bantagan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sa gitna ito ng posibilidad na pagtagad ang paglilitis. Bibitiw, basta tayo po ay gagawin lamang po namin sa abot na aming makakaya lahat ng ating magagawa para sa ipagkita po sa ating mga kababayan at sa impeachment court ang mga ebidensya base po sa article. Gayunman, sinabi ni Chua na maaari namang mapabilis ang proseso. Maaari naman po na kasing bawasan ang kanilang mga ihaharap na distribo o kaya maaari rin namang sunod ng iharapan nilang distribo sa isang araw. Posible rin naman nilang i-waive ang iba pang articles of impeachment. Depende kung matibay na ang ipresenta nilang ebidensya. Pinasi po namin sa number ng witnesses na meron po kami. Pero may pagkakataon po kasi na halimbawa isang araw, dalawa o tatlong testigo ang may representa namin, so mapapawasan po yan. At saka sakasakali po na halimbawa pagkaraan po ng dalawang article, kahit patigil po namin ay may sapat na numero na talaga matibay na mga ebidensya na naipresenta namin, eh po pwede naman din po maging pagkakataon na i-waive namin yung ibang articles. Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Samantalang sinabi naman ni House Prosecutor at the Northern Sur 1st District Representative si Alonto Adjo na anuman maging desisyon ng impeachment court pagdating sa pagtatakda ng mismong paglilitis ay kanilang susundin at magiging handa sa pagpipresenta ng kanilang ebidensya. Pinaghahagdaan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6, 2026. Nakita na rin ito ng usapin kung sino ang magiging presiding officer sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, nakataas sa rules ng Senado na ang Senate President at presiding officer ng paglilitis. Handa na tayo at pagpulot pa tayo maghahanda. Katulad ng dahil parang mayroon ng mga media experts, dahil natin ng mga dating may experience na sa series at
Tinitiyan na maaaring 7 hanggang 8 buwan ang itagal ng impeachment trial dahil na rin sa dami ng mga ebidensya na dapat bukitihin. Depende natin ito. Depende kung paano pa mapaigsit yung proseso at meron pang mga let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o kaibigan nilang kita ng testigo. Hingi kami ng konsultasyon pagitan ng prosecution at ng defense. Ang tinig ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala mga kapuso, tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi nila pababayaan ang kanilang mga mandato sa paggawa ng mga batas sa sandaling simula na ang impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, sisikapin nilang magampanan ang kanilang mandato hindi lamang bilang sa impeachment trial, kundi pati sa paggawa ng batas. Nasa 50 ethics bills umano ang kailangan tapusin ng mga senador sa taong ito. Talagang ilan ang bills na sa naman sa lugar ng paano pa-prioritize natin. At tapos yun lang ang aming hanggang matapos dahil kwento pa yung dapat lahat ito pinag-aaralan para maayos ito yung pag-iba, maayos ito sa batas. Sinabi ni Gatchalian na kabilang sa priority bills na implementin niya sa Senado ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 na taong gulang pababa. Bukod dito sa tingin niya din ay lalabas din sa debate ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Act. Pinakamalaking tanong dito, ano ba ang kasalukuyan ng mga bata ngayon na nagagawa nila? Kasi pagkita niya ba yun, pero meron mga influensya na nangyayari kaya sila ay dito yung kanilang at lahat ito, kasama na dito yung mga violent schemes, violent schemes, pag-for ng social media rin yan na mas nakakatakot na hindi natin talagang ng ating mga anak talagang pala nila, pero dito na hindi natin alam. Bukod dito, ang prioridad din umano nila ang panukalang anti-political dynasty. Kaya yung mga priorities, alam ko yan, priorities siguro. Bibigyan namin ng priority yan. Alam ko magiging madugo kung sa bypass na tayo ng Senate version na tayo ng House version. Pero yan ay nasa ledak, so itutulak natin ang kapapasok. Yan po ang tinig ni Senate President Sherwin Gatchalian. Magiging bentahe kung abogado at may karanasan bilang trial lawyer ang magiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Attorney Jose Roy III, dating law dean at dating miyembro ng defense team sa Corona impeachment trial. Sa gitna ng usapin kung sino ang magiging presiding officer para sa paglilitis sa vice presidente. Dahil kayo nagdamay sa siyempre kung naging wins natin wala na sa tao. So, not tayo we have Binanggit ni Roy kung papaano hinawakan noon ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na hitik sa karanasan ang Corona impeachment trial. Pwede naman nilang pagkasunduan yun. O sige, ikaw ang presiding officer, itong presiding officer na appoint natin. Pero, pagdating sa mga bagay na ganito, hindi mo pwede sila na mag-usapan. Kailangan na tayo. So, you remember, morning back, nung panahon ni Senator Rico, bago sila umarap at sa impeachment court, nagpo-focus na yan ng 45 minutes o 30 minutes, whatever. Kaya sila. Kumpiyansa naman si Roy na sino man ang mag-preside ay hindi nito gagamitin ang posisyon para imaniobra ang resulta ng paglilitis sa vice presidente. I'm very confident that whoever will decide, so the eyes of the nation will be watching, mapantayan ng bayan yan, at makikita at makakalagta pag yan ay tumapanig o nagmamalimura. So, yung issue na sa kanilang internal issue sa kanila yan. Ang tinig ni Attorney Jose Roy
Federasyon at ng Tindig Pilipinas. Mataas silang kumbiyansa kay Escudero dahil nakita na umano nila ang naging pamamalakad nito noong nakaraang taon. Sinabi ni Bohol na nangangamba ang kanilang grupo na makulit ang mga naging pangyayari noon at muling maantala ang proseso. Ayaw din umano nilang umabot na naman sa susunod na taon ang usapin habang patuloy na ginagamit ng salitang forthwith. Ang anya'y nagiging dahilan ng pag-aantala sa pag-usap ng proseso. Hindi dapat ma-interpret o mabiglang kahulugan ang mga nakasaad sa saligang batas sa paraan na matitigil ang operasyon ng Republika dahil sa mga pangyayari na hindi inaasahan. Yan ang binigyang diin ni Atty. Jose Roy III, dating lodin at dadaring miyembro ng defense team sa Corona impeachment trial. Sa gitna ng talakayan sa bilang ng boto na kailangan para makonvict ang isang impeachable official. Ingit ni Roy, dapat nalibing at moving ang saligang batas. Nakapapagod umano ang mga opinyon na dapat ipaubaya na lang sa Korte Suprema ang paglilinaw sa opinay ng sapin. Ang mga natatanong, magbigay ng punto de vista. Ano ba sa palagay niyo ang tama dyan? Eh, kung hintay natin. Dapat ganun ka. Ang dami niya, natupunti tayo sa debate sa Pilipino. Ang malinaw lamang umano sa konstitusyon, 13 ang kailangan para maghalal ng Senate President. Eh, kung ang applicable na miyembro lang, eh, wala sa 24, hindi ba kayo yung numero niya? Halimbawa, may nangyari, na wala tayo ng 14 na senador, 10 na lang ang natira. Instantly, ano, mag-i-election muna tayo bago natin tapusin yung impeachment. Marami na ganun. Ang tinig ni Atty. Jose Roy III, dating lodin at dadaring miyembro ng defense team sa Corona impeachment trial. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Susunod sa Super Balita sa Hapon. Dalawang menor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nasa pangangalaga na ng Regional Rehabilitation Center for Youth. Hindi pinapayagang makihalubilo sa iba pang nasa pasilidad. Isa sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nanatili pa rin sa intensive care unit. Mga guro at mag-aaral na nakasaksi sa pangyayari, sinasa ilalim din sa psychosocial support ayon sa Department of Education. At babae na nagpanggap na social worker. Arestado sa Quezon City matapos tumangay ng mahigit 139,000 pesos mula sa isang senior citizen. Yan iba pa mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Hapon. Oras po natin, alas 4:29 ng hapon. Labanan po ang fake news. Dapat totoo. Saan? Ito? Oo, sa kabila po. Ito na. Sige po. Dito na kami. Oh. Join now. Visit Gcash Fans Win to learn more. By Corona 2019.
DZWB 594 kHz, GMA Network. Pedro del Prado sa Super Radio DZWB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZWB. Pinoy FE sa Super Radio DZWB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double X sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Servisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po. Mapahon kang sa TV o on air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Walang lalang-lalang na. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee and tea. MX3 Capsule, dito ako bilhin. Mahalagang paalaala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin ng gamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso, tayo panalo sa tayo. Sa support prices, ang morning na kanya nung nangunin naman ang pinili product nila isang kuryente sa sobrang ingredients at bulot sa drop boxes nationwide at isenyo ng Magkano kaya? 328 po. Ha? 328. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. gumagamit ng mga illegal na ruta. Grabe itong isakay natin. Sa ibayong dagat. Nagperbityado, papuri na Hindi nakahanda ang bayan. o illegal recruiter, ang mga Pilipino sa